Salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang asawa kong tinitingala ng lahat, ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 4076. Dito na nagmamadaling sinabi ni White Tiger King na, hindi mo na kailangang sabihin iyan, kamahalang Daryl. Ikaw ang kasangga ng mga demonyo kaya maliit lang na bagay ang bangkot na ito para mapasalamatan ka namin. Dito na siya tumingin sa kanyang paligid bago magpatuloy sa kanyang pagsasalita. Naalala ko kung paano nakulong ang mga demonyo sa Godly Region ng ilang libong taon. Hindi sana kami malaya ngayon kung hindi dahil sa iyo. Oo nga, wala na sanang mga demonyo ngayon kung hindi dahil sa iyo. Sagot ng lahat. Dito na tumayo si White Tiger King para itaas ang kanyang baso at sabihin, narinig ko kay Leia na nag-improve na raw ang iyong mga sugat. Dapat lang natin na ipagdiwang. Ito, halika't mag-toast tayo para kay kamahalang Daryl. Dito na tumayo ang lahat bago itaas ang kanilang mga baso para kay Daryl. Nagpakita naman ng nagpapasalamat na itsura si Daryl nang makita niya iyon. Dito na niya magalang na itinaas ang kanyang baso bago uminom kasama ng lahat. Pagkatapos ng ilang baso ng wine ay biglang naalala ni White Tiger King ang ilang mga bagay na kanyang itinanong kay Daryl. Sinunod ko nga pala ang iyong payo na huwag makipagkita kay General Grunt, Daryl. Kaya gusto kong malaman kung ano na ang susunod nating gagawin. Hindi naging maganda ang sitwasyon ng Godly Region sa nagaganap na digmaan sa pagitan nila at ni Archfiend Antigonus. Kaya kung titingnan ay siguradong magpapadala ng ibang tao si Nine Heaven Emperor para humingi sa atin ng tulong kung hindi man ito magagawa ni General Grunt. Kahit matagal nang natapos ang hindi pagkakaunawaan ng Godly Region at mga demonyo, ayon sa aking pagkakaintindi ko kay Nine Heaven Emperor, magkukunwari pa rin itong makikipag-alyansa sa inyo para gawing pambala sa kanya ng mga demonyo. At sa sandaling maubos na ang enerhiya ng buong lahi ng Fiend, agad nang papasok si Nine Heaven Emperor para atakihin ang mga ito, sabi ni Daryl matapos niya itong pag-isipan. Hindi naging malakas ang kanyang boses pero agad pa rin siyang narinig ng buong kastilyo. Dito na napasimangot at napaisip ang lahat kabilang na si White Tiger King at ang kanyang mga mandirigma. Taman nga si Daryl, isang hipokrito si Nine Heaven Emperor kaya hindi ako dapat magpadala sa kanyang patibong. Dito na nagmamadaling nagising sa katotohanan si White Tiger King bago ngumiti at sabihin kay Daryl na, tama nga kayo, kamahalan. Pero nag-aalala lang ako na hindi magiging maganda ang mga bagay-bagay sa sandaling tanggihan natin si Nine Heaven Emperor ngayong nagpadala na siya ng envoy sa atin. Dito na tumatawang sumagot si Daryl ng, ano bang mahirap dito? Maaari naman kayong lumipat sa ibang lugar para hindi na kayo mahanap pa ni Nine Heaven Emperor. Oo nga no, dito na nagliwanag ang mga mata ni White Tiger King. Bakit hindi ko naisip ang paglipat sa ibang lugar kung saan hindi mahahanap ni Nine Heaven Emperor ang mga demonyo? Dito na biglang sumigaw ang isa sa mga demonyo ng, nagbibiro ka ba? Bago tumayo ang isang dambuhalang imahe sa harapan ng lahat habang ipinapakita ang inis sa kanyang mukha. Ito ay walang iba kundi si Oliver. Kasalukuyang napunta kay Oliver ang atensyon ng lahat habang nag-iisip sa kanilang mga sarili. Ano ang ginagawa ni Oliver? Mayroon ba siyang mas magandang ideya para rito? Dito na nagising sa realidad si White Tiger King kaya agad siyang tumingin kay Oliver para sabihin, ano ba ang ginagawa mo, Oliver? Hindi ka ba natutuwa sa naging suhestyon ni Daryl? Nagmukha itong kalmado habang nagsasalita pero galit na ito sa totoo lang. Ang lakas ng loob ni Oliver na bastyusan si Daryl Naghahanap ba ito ng gulo? Pero si Oliver pa rin ang anak ng Black Tortoise King kaya walang nasabi na kahit ano rito si White Tiger King. Sumanghal naman si Oliver sa naging tanong ni White Tiger King bago sumagot ng, hindi ako syempre natuwa rito. 10,000 taon nang nabubuhay ang mga demonyo at may kakayahan din naman tayong pantayan ang lakas ng Godly Region at ang lahi ng mga Fiend. Kaya isa ng magandang oportunidad ang digmaang ito para umangat ang mga demonyo. Dito na siya tumingin kay Daryl habang sumasagot ng, hindi ako sumasang-ayon na kinakailangan nating lumipat sa ibang lugar o maghintay kay Nine Heaven Emperor na magpadala ng isang envoy para bumuo ng isang alyansa kasama natin. Dapat lang na tayo ang gumawa ng unang hakbang para atakihin ang mga Fiend na pinakamalapit sa atin. Dito na bamulong ang mga chief at mga mandirigma sa kanilang mga sarili. Tama nga si Oliver. Ilang taon na rin tayong nabubuhay sa ilalim ng pabor na ibinibigay ng Godly Region na humawak sa mga leeg natin.
pero hindi pa rin tama ang paggawa ng unang hakbang sa pag-atake. Habang nag-uusap ang lahat, sumangayon ang ibang mga demonyo sa naging pananaw ni Oliver habang ang iba ay walang pakialam at ang natitira ay laban dito. Dito na dahan-dahang tumayo si Daryl para humarap kay Oliver at sabihin, "Hindi naman mali ang sinabi mo pero iniisip mo ba kung gaano karaming mga mandirigma ang masusugatan sa sandaling sumali tayo sa digmaan? Kalalabas-labas lang natin sa kulungan kaya kasalukuyan pa tayong nagpapalakas. Kaya hindi maganda ang naisip mong sumali sa digmaan ng Godly Region at ng mga Fiend." Kabanata 4077. Dito na sumasangayong tumanggo ang maraming mga mandirigma at mga chief ng dahil sa kanilang narinig. Timari naman ang mga sinabi ni Daryl. Matagal nang nakakulong amang mga demonyo at hindi naging madali para sa buong lahi natin na makarecover mula rito. Kaya mas maigi kung ipagpapatuloy natin ang pagpapalakas kaysa sumali sa digmaan ng dalawang iyon. Nasa 10,000 ang bilang nga mga mandirigmang demonyo ngayon kaya, bakit kami makikinig sa isang outsider na kagaya mo? Iniisip mo ba na madidiktahan mo ang aming kinabukasan ngayong isa ka ng partner ng aming lahi? Sumisanggal na sigaw ni Oliver habang nagsasalita. Nagkaroon siya ng isyu kay Daryl nang hindi sila magkaunawaan ni Leah. Kaya agad siyang ninas nang makita niyang sumangayon si White Tiger King sa suhestyon ni Daryl na lumipat sa ibang lugar. Dito na biglang narinig ang isang malakas na boses mula sa likuran, "Walang hiya ka talaga." Dito na napatayo sa kanyang kinauupuan si Black Tortoise King bago nagmamadaling lumapit sa kanyang anak para sampilan ito ng malakas. Nagulat, nagalit at nagakot ito sa kanyang nasaksihan. Hayop talagang bata ito, masyado nang kumapal ang kanyang mukha para gawin ito. Ang lakas ng loob niyang hamanin si Daryl sa harapan ng lahat. Paano magagawa ng buong lahi ng Black Tortoise na harapin ang mga demonyo kung hahayaan ko siyang gawin ang mga bagay na ito? Halos maubos na ang enerhiya ni Black Tortoise King noong mga sandaling iyon. Agad namang hinawakan ni Oliver ang kanyang mukha habang napapaatras ng ilang hakbang paatras. Natigilan siya habang namamaga ang kanyang pisngi. Dito na tuluyang natahimik ang buong palasyong bato. At pagkatapos ay mabilis na nagising sa realidad si Oliver bago sumigaw pabalik sa ama niyang si Black Tortoise King, "May mali ba akong nasabi, Ama? Isa itong isyu sa pagitan ng mga demonyo kaya paanong nagkaroon ng opinyon ang isang outsider?" Dito na siya muling sinampal ni Black Tortoise King habang sinasabi na, "Walang hiya ka talaga, si kamahalang Daryl ang nagligtas sa ating lahat mula sa walang hanggang paghihirap natin sa lugar na iyon. Kaya paano siya naging isang outsider? Dapat lang na magpakita tayo ng pasasalamat sa kanya kahit na mga demonyo tayo. Ito ba ang mga bagay na itinuro ko sa iyo noon?" Pero hindi pa rin dito nagpatinag si Oliver habang sumisigaw at tumitingin gamit ang namumula niyang mga mata. Kahit na, hindi pa rin dapat mapasakamay ni Daryl ang kinabukasan nating mga demonyo. Dito na nanginig ang buong katawan ni Black Tortoise King sa sobrang galit habang sumisigaw ng, "Manahimik ka. Isa pang salita at hindi na kita ituturing bilang aking anak." Nagalit siya ng husto sa kanyang anak nang makita niya itong bastos sa kanyang harapan. Sa totoo lang ay masyado nang mataas ang hinahawak ang posisyon ni Daryl sa lahi ng mga demonyo. Hindi lang ito dahil sa paghawak niya sa Power of Bird Ancestor, kundi dahil pinaboran din ito ng husto ni White Tiger King. Dahil dito ay magkakaroon ng problema ang buong lahi ng Black Tortoise nang dahil sa pagsagot ng kanyang anak kay White Tiger King. Dito na hinawakan ng natitigil ang si Oliver ang kanyang mukha. Palagi siyang pinapakitaan ng pagmamahal ng ama niyang si Black Tortoise King. Naniniwala siya na susuportahan siya ng kanyang ama anuman ang mangyari. Pero agad siyang nasipresa nang bigla siya nitong itakwil ng dahil kay Daryl. Agad na nabalot ng katahimikan ng buong batong palasyo habang tahimik na pinapanood ni White Tiger King kasama ng mga mandirigma at mga chief ang mga eksena sa kanilang harapan nang hindi ito pinipigilan. Nagalit ng husto si White Tiger King sa naging aksyon ni Oliver pero anak pa rin ito ni Black Tortoise King kaya hindi magiging maganda para sa kanyang magsabi ng kahit na ano rito. Nakita naman ni Black Tortoise King ang natitigil ang si Oliver bago ito sumigaw ng, "Ano pang hinihintay mo? Ipinahiya mo ang buong lahi ng Black Tortoise dito. Kaya lumabas ka na." Ngayong wala na siyang lakas at tapang na sumagot, wala nang nagawa si Oliver kundi umalis sa batong kastilyo. Pero hindi pa rin ito tuluyang umalis doon.
Nagtago lang ito sa likuran ng mga pinto sa labas ng palasyo para pakinggan ang mga nangyayari sa loob nito. Pagkatapos palabesan ng kanyang anak, agad na nagmukhang napahiya si Black Tortoise King habang isinasara ang kaniyang mga kamao at sinasabi kay Daryl na, "Ako na po ang humihingi ng paumanhin sa ginawa ng aking anak, kamahalan." Hindi pa malawak ang kanyang kaalaman sa totoong mundo ng Bastiusan kanya kanina. Huwag niyo lang po siya pansinin. Nabahala si Black Tortoise King habang nagsasalita. Bilang Nine Heaven Sage, nagkaroon ng lakas si Daryl na bigyan ng kalayaan ang mga demonyo kaya mayroon din itong sapat na kapangyarihan upang ibalik silang lahat sa pagkakakulong. Ngumiti naman si Daryl habang ikinakaway ang kanyang kamay at sinasabing, "Masyado kang naging mabait Black Tortoise King. Masyado namang naging impulsive ang iyong anak kaya naiintindihan ko kung bakit hindi siya sumangayon sa suhestyon ko." Pagkatapos ng kanyang mga pinagdaanan, kalmado lang na nag-react si Daryl habang binabaliwala ang eksenang ginawa ni Oliver. Kabanata 4078. Agad namang gamaan ang loob at nawala ang bigat sa isip ni Black Tortoise King nang marinig niya ang mga sinabi ni Daryl. Mabuti na lang at pinalampas ito ni Daryl. Kasabay nito ang sabay na pagngiti ni na White Tiger King at ng kanyang mga demonyong mandirigma. Agad namang nagalit dito ang nakikinig sa labas na si Oliver. Masyado nang sumusobra si Daryl. Nagawa nang humingi ni ama ng paumanhin sa iyo pero nagawa mo pa ring magsalita na parang kapantay niya. Nagkaroon ng lakas ng loob si Oliver na sermonan si Daryl nang maalala niya ang nangyari sa kanila ni Lee pero napagdesisyonan niya pa rin na pigilan ang kanyang sarili sa huli nang maisip niya na naruroon pa rin ang kanyang ama. Agad namang nagliwanag ang kaninang awkward na hangin sa paligid ng batong kastilyo nang humingi ng tawad si Black Tortoise King. Dito na tumayo si White Tiger King habang tumatawang nagsasabi na, "Panipi, masyado kang mabait at mapang-intindi, kamahalang Daryl. Kaya inaalay ko ang toast na ito sa ngalan ng mga demonyo." Dito na niya ininom ng isang lagukan ng hawak niyang wine. Tumawa naman dito si Daryl habang humihigop sa kanyang baso. "Aalis na tayo para humanap ng ibang matitirhan pagkatapos ng banquet na ito, kamahalang Daryl, gusto mo ba kaming samahan dito?" Tanong ni White Tiger King. Nag-alala siya dahil hindi pa tuluyang gumagaling ang nabaling binti at ang diwatang kaluluwa ni Daryl. Agad namang iniling ni Daryl ang kanyang ulo bago sabihin, "Huwag niyo na akong alalahanin. Malapit na ring gumaling ang aking mga sugat pero hindi pa rin ito nangangahulugan na kaya ko nang maglakbay ng malayo. Hindi lang yun dahil kinakailangan ko na rin palang bumalik para makipagkita kay Nine Heaven Emperor." Nagmukhang kalmado ang kanyang mukha habang nakakaramdam ng matinding emosyon sa kanyang dibdib. "Paano ako nagawang atakihin patalikod ni General Grunt? Sigurado akong nagtatago na siya ngayon sa likuran ni Nine Heaven Emperor. Ito na ang tamang pagkakataon para ipakita ko sa lahat ang tunay niyang kulay." Dito na natitigil ang tumingin si White Tiger King sa mga nakapaligid na mandirigmang demonyo, hindi sasama si Daryl sa mga demonyo. Hindi pa tuluyang gumagaling ang kanyang mga sugat magiging okay lang kaya siya rito. Dito na nagising si White Tiger King sa katotohanan kaya agad niyang pinigilan si Daryl. "Kamahalan, masyado pong mapanganib ang pananatili ninyo rito niin mag-isa. Paano na lang kung bigla kayong mahanap ng mga fiend dito?" Tumatawa namang sumagot sa mga ito si Daryl, "Huwag kayong mag-alala dahil hindi ako mahahanap ng mga fiend hanggat nasa loob ako ng bato kong kwarto." Pero nag-alala pa rin dito ang pilit na nakangiting si White Tiger King. "Sige, kung yan ang gusto mo." Dito na niya biglang naalala ang isang bagay habang nagsasalita. Mayroong kuweba sa northwest ng teritoryong ito. Tago ang lugar na yun kaya maaari kang manatili roon kung gusto mong palakasin ang iyong sarili. Magandang ideya iyan. Walang pag-aalinlangang tango ni Daryl. Ang rason kung bakit ayaw niyang sumama sa paglilipat ng mga demonyo ay para gumaling sa lalong madaling panahon pero nangangahulugan pa rin ito ng panganib ngayong siya na lang ang maiiwang mag-isa sa lugar na ito. Kaya agad siyang sinabihan ni White Tiger King tungkol sa tagong kuweba na nalalaman nito na agad namang tinanggap ni Daryl. Napangiti naman si White Tiger King nang makita niyang sumangayon si Daryl. Dito na napatayo ang tahimik na nakaupo sa isang tabi na si Leia para sabihin sa ama niyang si White Tiger King na, "Ama, bakit hindi na lang ako magpaiwan sa kuweba kasama ni Daryl? Maaari ko siyang alagaan doon." Dito na namula ng kaunti ang kanyang mga pisngi habang nagsasalita.
Noong una ay nirespeto at hinahangaan niya si Daryl pero agad niyang na-realize na may kakaiba siyang nararamdaman dito nang maalagaan niya ito ng isang buong araw. Naintindihan niya na ring nakakaramdam siya ng pagmamahal kay Daryl nang komprontahin siya ni Oliver. Kaya agad na nagdesisyon si Leah na manatili para alagaan si Daryl nang marinig niya na hindi ito sasama sa mga demonyo. Maliban sa pag-aalala nito sa mga sugat ni Daryl ay gusto niya ring makilala pa ito ng husto. Agad na napansin ni White Tiger King na nakakaramdam ng pagmamahal ang kanyang anak kay Daryl nang makita niya ang nagmamatigas nitong mukha. Hindi ito magandang ideya. Ang una nitong reaksyon ay ang pagtanggi sa gusto ng kanyang anak. Sa totoo lang ay nagkaroon na ng Yvette, Deborah, Avani at iba pa si Daryl sa Nine Mainlands. Masyado na siyang konento sa kanyang mga minamahal na binibini kaya ayaw na niyang magsimula pa ng relasyon sa iba. Pero agad na tumawa at malakas na sumangayon si White Tiger King bago pa man makapagsalita si Daryl. Magaling, magaling. Natutuwa ako sa mabuti mong intensyon anak. Dito na siya tumango habang sinasabi na, maaari kang manatili rito para samahan si kamahalang Daryl sa tagong kuweba para magpagaling. Sinisimbolo rin ang pagpayag kung ito, ang pasasalamat nating mga demonyo sa kanya. Kabanata 4,079. Natuwa naman si Leah nang pumayag si White Tiger King kaya agad siyang bumalik sa kanyang upuan matapos makatanggap ng tango sa kanyang ama. Dito na napadalas ang kanyang pagtingin kay Daryl habang nagpapakita ng ganda at kaunting takot ang kanyang mukha. Ito, hindi naman nakapagsalita si Daryl nang tanggihan niya ang alok ni Leah. Pero agad pa rin siyang pinigilan ni White Tiger King habang tinatapik ang kanyang balikat at sinasabing, napagdesisyonan ko na ito, kamahalang Daryl. Masyadong matalino at masipag si Leah kaya makakahinga na kami ng maluwag ngayong alam na naming nasa ilalim ka na ng kanyang pangangalaga. Wala namang nagawa rito si Daryl kundi sumangayon at tumango. Agad namang nagalit ng husto ang nakatayo sa labas ng kastilyo na si Oliver. Paano itong nangyari? Paano nagawa ni Leah na mag-volunteer para alagaan dito si Daryl? Hindi ito maaaring mangyari. Isip niya, nagtagal pa ng 1 oras ang banquet bago ito tuluyang natapos. At nang makaalis ang lahat sa kastilyo ay agad na nagdesisyon si White Tiger King na lipunan ang mga demonyo para maghanda sa mahaba nilang paglalakbay habang dinadala naman ni Leah si Daryl sa tagong kuweba na matatagpuan sa hilagang kanluran ng Batong Kastilyo. Bago umalis ng kuweba ay agad na bumalik si Leah sa batong kwarto kung saan nagpapahinga si Daryl para iempake ang mga gamit nito. Sa totoo lang ay iilan lang ang mga gamit ni Daryl kaya hindi natagalan si Leah na iempake ang mga ito. Nasabik at nabahala sa mga sandaling ito si Leah. Nasabik siya dahil magagawa na rin niyang makasama si Daryl ng mag-isa hanggang sa tuluyang gumaling ang katawan nito. Pero agad naman siyang nabahala dahil hindi niya alam kung magugustuhan siya ng isang importanteng lalaki na kagaya ni Daryl. Habang nag-iisip ay dali-daling pumunta si Leah sa kuweba para makita si Daryl. Ayaw na niya itong paghintayin pa ngayong hindi pa ito tuluyang gumagaling. Pero agad na napatigil at nina si Leah nang makita niyang nakatayo at naghihintay sa isang kanto ang naguguluhang si Oliver. Pagkatapos matigilan ng 2 segundo ay agad na nagising sa katotohanan si Leah bago nanlalamig na sabihin kay Oliver na, ano na naman bang gusto mo ngayon, Oliver? Noong una ay itinuring niyang kaibigang si Oliver pero agad siyang nagalit dito nang makita niya ang pambabastos nito kay Daryl sa Batong Kastilyo, dito na siya nagsimulang umayaw dito. Naging emosyonal si Oliver habang nakatitig kay Leah. Bakit mo piniling manatili rito para alagaan si Daryl, Leah? Hindi ba't sinabi mo na ayaw mo sa kanya? Napabuntong hininga naman si Leah habang sumasagot ito ng, ano? Namang kinalaman nito sa iyo. Wala na sa tamang pag-iisip si Oliver kaya ayaw ko na talagang makipag-usap dito. Isip niya, agad na nanginig si Oliver nang maramdaman niya ang panlalamig ni Leah bago buong pusong sabihin na, hindi mo pa ba nakikita, Leah? Gusto kita, gusto na kita mula noong nakakulong pa tayo sa lugar na iyon. Gusto kitang mapasaakan, kaya, habang nagsasalita ay mas tumindi ang emosyon ng papalapit kay Leah na si Oliver. Napasimangot naman si Leah bago lumakad palayo habang nanlalamig na sinasabi rito na, sige na, Oliver. Tigilan na natin ito, hindi po pwedeng maging tayo kahit na. Magustuhan mo pa ako, bakit? Dito na natigilan ng puno ng katanungang si Oliver. Dahil gusto ko si Daryl.
Hindi ako sigurado noong tinanong mo ako noong una pero sigurado na ako ngayon. Gusto ko si Daryl. Hindi lang iyon dahil hinahangaan ko rin siya ng husto. Alam ko na maraming kasintahan si Daryl kaya hindi niya maibibigay ang buo niyang atensyon sa akin. Pero hindi naman ako humihiling na maging asawa niya. Kuntento na ako hanggat kasama ko siya saan man siya magpunta. Nagpapakatotoong sagot ni Leah. Habang nagsasalita ay napatingin ito kay Oliver bago sabihin, kaya huwag mo na akong gambalain, naiintindihan mo ba? O siya, maaari mo na ba akong padaanin? Dito na niya biglang itinulak si Oliver bago maglakad ng hindi lumilingon sa kanyang likuran. Naguluhan at nainis ng husto si Oliver nang makita niyang umalis si Leah. Leah, mahal na mahal kita pero, isang biro lang ang naging tingin mo sa akin. Kaya ipinapangako ko na pagsisisihan mo ang araw na ito. Dito na siya tumalikod bago maglakad pabalik sa teritoryo ng Black Tortoise. Kasama ang kanilang lahi sa tumugon sa tawag ni White Tiger King. Agad at maingay na nag-impake ang mga ito. Hindi naman nag-impake si Oliver at sa halip ay nagpunta siya sa kanyang tauhang si Tyrone para sabihin, huwag kang mag-impake. Lipunan mo ang ating mga tauhan at sumunod kayo sa akin. Kabanata 480. Isang mandirigma ng Black Tortoise si Tyrone na kasing edad lang ni Oliver at bata pa lang sila noong magsimula siyang sumunod dito. Nagpahinga at nagpalakas ang dalawa ng magkasama kaya maaari nating sabihin na para na ring kapatid ni Oliver si Tyrone. Sundan ka, natitigil ang tanong ni Tyrone. Nag-iimpake na ang lahat para sa pag-alis natin dito kaya bakit mo gustong lipunan ang lahat? Hindi na nagsalita pa si Oliver ng gusto habang sinasabi na, mamaya ka na magtanong. Lipunan mo na ang mga tauhan natin ngayon. Mayroon tayong gagawin na ikagugulat ng lahat. Hindi na nagtanong pa si Tyrone habang tinatawag ang lahat. Pagkatapos ng ilang minuto ay makikita ng nakatayo sa harapan ni Oliver ang nasa 5,000 mga sundalo ng Black Tortoise. Ang bawat isa sa mga ito ay hawak ni Oliver na siya ring nagtanglay ng kahanga-hangang lakas. Dito na dinala ni Oliver ang ilang libo niyang mga tauhan para umalis sa kanilang teritoryo papunta sa posisyon ni General Grunt. Samantala, sa teritoryo ng mga demonyo, kasalukuyang nakaupo si Daryl sa isang bato sa may junction habang hinihintay si Leah. Naguluhan siya nang makita niya ang pagpigil ni Oliver kay Leah habang papunta ito sa kanya. Naranasan na rin ito noon ni Daryl. Noong una ay hindi niya maintindihan ang nangyari ngayong wala naman silang suman ng loob ni Oliver. Pero agad niyang naintindihan na gusto nito si Leah kaya agad siya nitong inayawan nang mapansin niya ang pagpigil nito kay Leah at ang pagkontra nito sa kanyang mga suhestyon. At nang malunod sa kanyang iniisip si Daryl, dito na niya narinig ang pagtawag ng isang ngayanhing boses sa kanya, kamahalang, Daryl. Dito na siya napatingin nang makita niya ang pagtayo ng payat na imahe ni Leah sa kanyang harapan. Natigilan siya bago bumalik sa realidad at tumatawang sumagot ng, narito ka na pala. Agad namang tumawa si Leah nang makita niya ang tila nagbibirong mukha ni Daryl bago magtanong ng, ano naman po ang iniisip ninyo, kamahalang Daryl? Mukhang masyado po kayong distracted ah. Dito na napakamot si Daryl sa kanyang ulo bago tumatawang nagtanong ng, okay lang ba kayo ni Oliver? Oliver. Agad na naging defensive si Leah nang marinig niya ang pangalan ni Oliver habang naninigas ang ngiti sa kanyang mukha. Huwag na po natin siyang pag-usapan. Nawawala lang po ito sa kanyang sarili. Agad na hindi naging komportable ang kanyang dibdib nang maalala niya ang pagpigil sa kanya ni Oliver kanina. Mayroon nga talagang nangyari. Dito na biglang naintindihan ni Daryl ang isang bagay bago nakangiting magtanong ng, kung ganoon ay mukhang tama nga ako na gusto ka ni Oliver. Naguluhan naman si Leah habang awkward na tumatango at sumasagot ng, opo. Pero bago pa man makapagsalita si Daryl agad na nagpatuloy si Leah sa kanyang pagsasalita, pero ayaw ko po sa kanya. Masyado siyang hambogero kaya kaibigan lang ang turing ko sa kanya, nainas lang po ako ng gusto sa kanya ng bastyusan ka po niya sa bangkot kanina. Pilit namang ngumiti si Daryl habang sinasabi na, normal lang sa mga tao na maging ganoon sa akin dahil gusto kanya. Dito na siya nag-isip bago ipagpatuloy ang kanyang pagsasalita. Paano kung kalimutan mo na ang pag-aalaga mo sa akin at sumama ka na lang sa mga kalahi mo ngayon? Gusto naman niya si Leah na isang mabait at maalagaing babae, pero ayaw niya pa rin gumawa ng gulo sa lahi ng mga demonyo.
Sabagay, si Oliver pa rin ang anak ng Black Tortoise King kaya ito nagkaroon ng mataas na estado sa kanilang lahi. Ano, dito na nanginginig ng umuso si Leia. Ayaw niyo po ba sa akin? Kamahalang Daryl. Agad namang umiling si Daryl habang sumasagot ng, hindi naman sa. Ganoon, hindi ko nga alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo matapos mo akong alagaan ng isang buong araw. Kaya bakit naman kita kaayawan? Kung ganoon ay bakit niyo po ako pinapaalis? Para sa akin ay isa ka pong bayani at partner ng mga demonyo. Pumayag na rin naman po ang aking ama na manatili ako rito para alagaan ka. Maraming mga mandirigma po ang nakakita sa ginawa niya pong iyon. Kaya agad nilang iisipin na baka binastos kita kaya mo ako pinaalis dito sa sandaling malaman ni ama at ng mga mandirigma na sasama na ako sa mga demonyo. Nakakaawang sinabi ni Leia, at sa huli ay namula ang naluluhan niyang mga mata. Agad na nagulantang si Daryl nang makita niya ang nakakaawang itsura ni Leia kaya agad niya itong comfort. Hoy, sige na ha, sige na. Hindi na kita paaalisin, okay. Hindi natakot sa kahit na ano si Daryl maliban na lang sa luha ng isang babae. 2B. Continued. Maraming salamat po, mga kamaster. Paki-subscribe, and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.